Ilang linggo na lang gagraduate na sa kursong caregiving sa isang TESDA accredited school sa Quezon City, sina Alpha at ang dating nursing aide na si Trisha. Kailangan nila ito para makakuha ng National Certificate 2 o NC2 na requirement para makapag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Louder. 4, 5, 6, 7, Tingin sa 8, pasyente. 9, 10, 11, 12, 13, 14. It's better sa abroad. And then money-wise and syempre culture-wise, parang ganon. Mas better sa akin in the long run po. Si Trisha naman, may trabaho nang nag-aantay sa UK bilang caregiver sa tulong ng kanyang inang doon na rin nagtatrabaho. Since meron na po akong background or idea, na-enhance po siya dito sa Asia. Ang mga kagaya nila ang kakailanganin ng mga bansang Croatia, Singapore, Slovenia at Denmark na nagsabi na sa Pilipinas na mangangailangan ng mga Pilipinong caregivers. Sa Croatia halimbawa nasa 800 euros o halos 40,000 pesos ang basic at minimum wage kada buwan para sa 8 oras kada araw na trabaho. Di pa kasama rito ang overtime pay at iba't ibang benepisyo. Ang Denmark pumirma na rin ng Joint Declaration of Intent kasama ang Pilipinas. With Denmark, may opportunities for, of course, nurses, nursing assistants, at saka yung similar to caregivers. So, pero ang maganda, merong posibilidad ng scholarship o pagpapaaral. Bukod sa nurses at caregivers, kailangan din daw ng Croatia ng 3,500 na Pilipinong manggagawa para sa kanilang hospitality at tourism sector. Para makita ang mga trabahong ito, abangan daw ang mga posting sa website ng BMW at pumunta sa approved job order section. Huwag ho kayo magbabayad ng 300,000 o 1,000,000 para lang mag-abroad. Sinasabi ko na ho sa inyo, illegal yan pag ganyan yan, no?